Ngayon naman po, naging mahalaga para sa pamilya ng naulila ni Mang Gaudencio na maiuwi ang kanyang mga labi na galing pa po sa Riyadh, Saudi Arabia sa pakikipagtulungan po syempre ng UNTV Action Center. Narito ang naging serbisyong kasangbahay. Panoorin po natin ito. Oktubre nang unang lumapit si Sharon Sunga sa UNTV Action Center. Siya ay humingi ng tulong tungkol sa pagpapauwi ng bangkay ng namatay nitong tiyuhin na si Gaudencio de Guzman. Si Gaudencio ay pumanaw dahil sa heart attack noong Setyembre nitong taon. Siya ay isang family driver sa Riyadh, Saudi Arabia at 2 taon ng OFW doon. Naging pangunahing katuwang ng UNTV Action Center ang Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o OUMWA, ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang recruitment agency na may hawak kay Gaudencio. Matapos ang halos 2 buwan na pakikipag-ugnayan ng pamilya de Guzman at ng Action Center sa mga nabanggit na ahensya, matagumpay nang nakauwi sa bansa ang mga labi ng kanilang kaanak na si Gaudencio noong November 15 sa NAIA Terminal 1. Laking pasasalamat naman ni Sharon sa pag-aksyon ng UNTV sa kanyang hinaing. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil naging bahagi po ang UNTV Action Center ni Kuya Daniel Razon para maging mabilis po yung pagpapauwi po doon sa bangkay ng tito ko. Isa lamang ang pamilya de Guzman sa mga natulungan ng UNTV Action Center at asahan pa ng ating mga kasangbahay na magpapatuloy ang UNTV sa pagsisilbi sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, itinaguyod ang UNTV Action Center upang tumulong sa ating mga kababayang may nais idulog at ilapit. So yan, syempre, no, isa na naman yan sa napakaraming natutulungan ng UNTV. Ano minsan yung ganun yung mga namamatay sa abroad. Repatriation, ang hirap. Hirap. Yan ang lalo na pag part ng Middle East, di ba? Yes. Pahirapan. Talagang alam mo, way back then, sa kabilang stasyon pa ako, ABS-CBN pa ako, isa sa mga mabigat na yung pagpapauwi dun sa namatay. Namatay na. Tapos undocumented pa. Ayun. Yun Kasi naman may exit visa din mga kailangan ng mga ganyan Imagine namatay. May exit visa pa rin. Tsaka maraming malurit sila sa proseso. How long po usually ang pinakamadali na Naku, process? actually, alam mo, yung tinagal na yan na pauwi, madali na yan, mabilis na yan. Gano'n katagal? Minsan may inaabot pa ng 3 months, minsan, di ba? Meron ganon. Kawawa rin yung pamilyang naghihintay. To the extent, minsan 6 na buwan pa yung iba. Depende kung paano pa nagiging talagang proseso. Maraming Tapos dati may naibalita din tayo, may inuwi sila mga bangkay dito na hindi nila nilagay properly dun sa diba? Sa isang kabaon, parang nilagay lang nila sa black na... well, yun yung mga naging yun yung mga naging usapin dati na ang akala nila parang may mga putik-putik daw or what or things like that. But it's the process that they do. Yun yung kasi sa kanila hindi naman basta embalsam. Oo, nag-embalsam mo. So ang meron silang proseso at may nilalagay sila na parang parang apog na para hindi maamoy. Oo, para dun sa body. Tapos may mga flowers na sinasama. Tapos binabalot nila. So yun, pagka medyo nag-moist ng konti, akala mo putik-putik na. So, kaya talagang pagdating dito kasi kailangan lilinisin din. Pero yun nga, minsan napapagkamalian din. But just the same, alam mo, minsan ganun yung problema sa atin. Iba yung kultura natin sa kultura nila Tayo talagang pagka may namatay, talagang inaasikaso mabuti.